Mga kautang, isa na namang utangan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to dahil recent lang po this 2026 na meron pa pong nakautang, meron pang na-approve dito ng 4,000 pesos. At bago nyo po subukan to, please panoorin nyo hanggang dulo dahil sa 4,000, isi-share ko sa inyo kung magkano ba yung total deduction, kailan pa siya babayaran, magkano nga ba yung total na ma-receive natin sa loan application na to. Kasi alam ko matagal na to mga kautang or siguro familiar na kayo sa loan app na makikita po ito sa Google Play Store. So matagal na yung pangalan nito but may pinagbago lang po doon sa logo niya. Kaya please continue po sa panunood. And by the way nga mga kautang, pag-usapan natin yung bagong mechanics natin sa ating pa-GCash giveaway. So, hindi na lang po tayo mag-spin the wheel kasi busy po talaga ako mga kautang. Ang dami ko talagang ginagawa, no? Kaya hindi po ako madalas sa kapag-uploads ng videos but ngayon po is okay na nakapag na-finalize ko na lahat, no, okay na, may scheduling na mga kautang sa gagawin kaya daily na po tayong mag-a-upload ng video sa channel na to. And ito na nga, yung bagong mechanics, mas ano na natin, mas padaliin na natin. So maglagay lang po ako ng hashtag word sa video na to. Ang unang makakomment ng hashtag word, no, dalawang tao na unang makakomment ng tamang hashtag word ay sila na automatic yung makaka-receive ng 50 pesos GCash. Kaya po abangan po yung hashtag word sa video natin. But anyway, pag-usapan po muna natin itong si V Plus Loan App Philippines. So, medyo matagal na talaga yung pangalang V Plus, no, sa atin. Ang dami na natin nakitang loan app before na V Plus yung pangalan. And under po ito ng Philippine Vatnis Lending Corporation. At yes, mga kautang ha, nag-research po ako ngayon lang po ha, dito sa SEC Checker. Yes, makita pa natin si Philippine Vatnis Lending Corporation and nag-check din po ako doon sa list of recorded online lending platforms is nandito pa rin po si Philippine Vatnis Lending Corporation and submitting entities po ito sa CIC or sa Credit Information Corporation but hindi po siya accessing entities. So, eto na nga mga kautang, no, medyo may pinagbago lang po sa logo ng loan application na to at nag-check po ako dito sa star ratings nila. So, meron agad siyang 4.8 star at 189 reviews po. So, eto mga kautang, nag-filter out ako dito, no, pero alam naman natin pagkabungag pa lang, pag tayo ay titingin ng mga reviews, 5 star agad yung makikita natin. So, maghanap tayo doon sa ibang rating. So, eto na mga kautang. Sabi nung April 5, 2026 mga kautang, no, this month lang yan, slightly disappointed. Very high interest and yung advance service charge is 1K. Bali, 4K yung limit ko at niloan ko. Tapos, disburse na lang is 3K. Then, total repayment mga kautang is 4,555 pesos. So, mga kautang, no, in short, sa 4,000, meron agad service fee na 1K plus mga kautang, 4,555 yung ibabalik niya sa 3,000 na utang niya rito. At hindi lang yan mga kautang, nagbasa pa ako dito, April 7, 2026, sabi niya, grabe, wala pang due date, pero grabe namang haras ang agent nila. Worst ola na nagamit ko. Ayun lang. Yun lang mga kautang, si V Plus is nang haharas pa no, wala pang due date. At hindi lang yan mga kautang kasi may nakita pa akong comments dito na nagpapatunay na nang haharas na si V Plus kahit hindi pa due date. Itong comment na to is April 7, 2026. Nakahiram nga pero gusto ko bayaran agad kahit di pa tapos ang araw ng due date. Walang tigil na phone call and threatening messages. Never again. Sobrang unprofessional ng agents na nanakot. So yun mga kautang, hindi pa po due date pero nang haharas na po. So hindi pa po due date pero nang haharas na po yung V Plus loan app mga kautang. Kaya please, ang laking tulong po
kung tayo ay magbabasa muna bago natin subukan. And anyways, mga kautang, dito sa video na to is ako personally, hindi ko pa na-try si V Plus this 2026. Binigyan ko lang kayo ng first update about dito, mga kautang, no? And please take note, nag-a-approve kasi merong na-approve, and hindi lahat ng nag-apply is na-approve, mga kautang, kasi ang dami ko ring nabasa dito na auto-decline sila, mga kautang, and mag-reapply pa rin after the 7 days. So, eto na nga, yung hashtag word natin sa video na to is hashtag hindi okay this 2026. Sorry. Hashtag hindi okay this 2026. And mga kautang, speaking sa alternatives natin, ang dami po. You can check po the pinned comment. But wait! Hindi po yan sponsored, hindi ko promote, but yan po ay tested, subok na, at okay utangan, mga kautang, kagaya lamang ng tala. Kung gusto nyo na zero interest, kagaya ni Online Loans Pilipinas, legit na zero, pero 10 days lang din. So yun, mga kautang, ang daming options natin. Wag lang dito sa 7 days na hindi pa buong ma-receive yung pera. And speaking sa bank personal loan na palagi kong binabanggit sa bawat video ko, mga kautang, yes, legit po yan ang bangko na nagpapautang ng minimum 20,000, maximum of 2 million pesos. And please take note, mga kautang, all applications submitted is subject for bank approval. Para sa karagdagang details, please email me, clarissa@gmail.com, or Viber me na makita yung Viber number sa screen. Mga kautang, once again, this is Clarice, ang inyong number one palautang, dahil utang is life. Bye-bye, mga kautang!